Maulang umaga mga be, 7 AM na at kakagising ko lang kasi late ako nakatulog kagabi dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Pagkabangon ko nga ay dumiretso na ako sa kusina at naabutan ko itong lola ko na nagbabalat pala ng kamansi, naggugulayan daw namin. Alam ka natin ng karning baboy. Ayun nga, hahaluan daw namin ng tirang karne kagabi at sabi ko nga sa lola ko ay ako na ang magtutuloy ng ginagawa niya. So ayun mga be, November 1 ngayon at grabe talaga ang ulan ngayong araw na to. Buti nga lang at kahapon ay dumalaw na kami sa sementeryo at nagtirik na kami ng kandila. Ayaw kasi namin sumabay sa dagsa ng mga tao ngayong araw dahil maputik at ayun nga baka umulan. Makwento ko lang mga be, apat nga pala kami dito sa bahay, si lola, si papa at si kuya. Alam nyo ba mga be na itong lola ko ay totally blind na pero madami pa din siyang kayang gawin. Kaya niya pa din magtanim ng halaman at gumawa ng ilang gawaing bahay. Hinahayaan lang naman namin ang lola ko na gawin ang gusto niya. Sabi nga niya, kapag wala siyang ginagawa ay parang lalo siyang nanghihina. Mabalik tayo dito sa ginagayat ko. Tapos ko nang tanggalan ng alibutod itong kamansi. Yung alibutod nga pala yung matigas sa gitna. Ngayon naman ay hihimayin ko na ito at hindi na kailangang hiwain pa. At dahil first vlog ko to, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Ate Shai ninyo. Ako ay nakatira lamang dini sa Papandayan, Pinamalayan dito sa Oriental, Mindoro. Ako ay nakapagtapos sa IMITS ng college at nagtrabaho sa Maynila. Noon, akala ko kapag nakapagtapos na ng kolehiyo at nakapagtrabaho sa Maynila ay yayaman na kami. Mali pala ako sapagkat napakahirap ng buhay sa Manila. Nag-call center ako at naging accounting staff sa iba't ibang kumpanya sa Maynila. Ang totoo nga ay kakauwi ko lang ng Mindoro noong nakaraang buwan dahil ako ay nagkasakit at kinakailangan na magpahinga hindi lang ang katawan kundi pati na rin itong aking utak. Maya-maya ay dumating ang aking papa. May dala siyang suso, dumaan daw siya sa Tiangge at bumili siya. Kaya naisipan namin ng lola ko na ito na lang ang ilahok namin sa lulutuin naming gulay. Kung hahanapin or tatanungin niyo po sa akin kung nasa ang aking mama, ang mama ko po ay sumakabalang buhay na noong 2023 pa. Kaya kami na lang po nitong ni lola ko, ni papa ko at saka nitong aking pinsan ang nandito sa Mindoro. Sa mga oras na po na ito ay alas 8 na ng umaga kaya binibilisan ko na po yung pagluluto ng aming ulam sa umagahan. Ang luto nga po pala nito ay ginataan lamang. Masarap po ang ginataan sa tuwing umuulan. Mga be, alam nyo ba, kahapon bumili ang kuya ko ng isang buong ulo ng baboy at ginawa ang kalahati na sisig at ang kalahati ay prinito. Naparami yata ang kain ko kagabi ng sisig at ayun resulta ay sobrang nanakit ang aking tiyan lang dahil sa aking katakawan. Tapos kagabi nga ay inaaya din ako ng mga kaibigan ko na manood ng Sindakan sa Pinamalayan pero dahil nga masakit ang tiyan ko ay hindi ako nakasama. Kwento nga ng isa kong tropa na mas madami pa daw ang mga sister kong Becky kesa sa mga kakaibang nilalang kagabi. Hala! Ayan nga at sa mga oras na ito ay hinuhugasan ko na itong aming gugulayin na kamansi. Kailangan hugas na hugas ito kasi madagta ito. Pero grabe, ang bagal ng tulo ng aming gripo. Kaya ayan naman, inabot ako ng kung anong oras bago matapos itong aking hinuhugasan. Tinamad nga ako magkayod ng niyog kaya nagpabili na lang ako sa papa ko ng 20 pesos na gata. Kasi mapagod talaga magkayod. Ayan nga, nung kumulo na itong ating gata, ay ilalagay ko na ang ating mga ricados, saka mga pampalasang magic syrup at saka asin. Hinintay ko lang na kumulo tapos ayun nilagay ko na itong ating suso. Ito nga palang pagluluto ng suso ay natutunan ko pa at itinuro ng aking lola. Dahil mahilig at paborito niya ito kaya nung nakita rin ng papa ko sa Tiangge na merong tindang suso ay ito na rin yung kanyang binili agad-agad. Tapos ayan nga, nilagay ko na itong ating kamansi. At papakuluin lang natin to ng ilang minuto saka natin hahaluin ulit. Tapos iintayin na lang nating maluto at pwede na tayong kumain. At ayan nga, sa mga oras na ito ay luto na itong aking niluluto at pwede na kaming kumain ng umagahan. By the way, mag-aalas 9 na nga pala ito ng umaga. Kain tayo mga be, sarap ng ulam namin. Enjoy na enjoy nga kami sa pagkain ng aking lola. Ayan at sabi pa nga niya sa akin, ang sarap daw ng luto ko, o diba? Naparami nga ang kain ng aking lola dito. At eto nga mga bandang hapon ay tinawag ako ng aking kuya at may pasalubong daw siya sa akin. Eto pala yun. Ayan, sa nagbigay po nito, maraming salamat po.
Hayaan nyo po't huhugasan ko itong pinaglagyan. O siya, hanggang dito na lang ating video. Bye-bye!